Good morning, fellow lovers of wisdom. It is an honor to be here as your MC today because we will listen to some of the few intellectual elites and scholars, the top 10% of people in this country, to talk about, not to justify whether there is indeed a Filipino philosophy or not, but to render a commemorative lecture on the men and women who contributed great ideas in philosophy in this country. Only the very best people in this field will take the time and make the sacrifice to come so far for a conference like this. Imagine a world without a genius mind. That's not possible. But a world without philosophy, that's not possible. In the spirit of the worldwide celebration of philosophy day today, teachers and philosophers throughout different topographies are gathered to listen and participate in this once in a lifetime opportunity to listen to those who exceeded their reputation beyond the university walls and contribute to the honing of philosophical ideas. So now, before we proceed to the last part of our conference or webinar, our conference director will post the link in the private room. Sa inyo pong private room, please take a look at the link and accomplish the evaluation form. Again, please be reminded po, be very careful in writing your details. And also remember that this link will only be available for 5 minutes only. So please take time and finish it while I briefly go over the synthesis of all the panel discussions we had since this morning. Ayan po. Okay? So for the first panel, okay, the first part of our session, or in the first part of our session, Dr. Aguas highlights Dr. Hornedo's notion of freedom as autonomous energy. For Dr. Hornedo, freedom is understood in the context of the personal and social nature of the human person, not abstract but dynamic. The second part of the session, Dr. Demadante emphasizes Pasricha's notion of hope for doing philosophy in the Philippines. For her, she strongly recommends that we should read Filipino philosophy from a feminist perspective with a critical eye. There must be a rewriting of doing philosophy through feminism in the Philippines. Thus, there must be a call to reread and rewrite philosophy in the Philippines and create a more inclusive community. Going to the second panel, the third part of the session, Dr. Joaquin puts more emphasis on Sinisa's discussion on the paradoxes of material implication. He opens the notion of philosophy using the metaphor of an ink bolt and a jigsaw puzzle. However, however, he highlights the latter. Furthermore, he continued to use the paradigm of modern symbolic logic to justify the necessity of critical thinking in doing philosophy. And it ends the discussion with the notion of entailment relation. The fourth part of the session, Dr. De Leon accentuates Father Mercado's notion of decolonization of writing and doing philosophy in the Philippines. He also explores that in doing philosophy, one must transcend the Western prejudices, since philosophy is often viewed from Greek origin, rather one that must begin with grassroots thinking and with our Filipino understanding of loob or subjectivities. He ends the discussion by doing philosophy using local tropes, narratives, and anecdotes. Moving on to the third panel, Dr. Calano's discussion includes the following points. Ang pilosopiya ay kasaysayan ng pagsasalin. Ang pilosopiya ay interesado sa katotohanan. Ang pilosopiya ay may kasamang paghuhusga, pagtutunggali o pagsasalin. Ang pagsasalin ay isang uri ng pagbigkas ng totoo. Ngunit may pagbabago sa totoo ayon sa abot tanaw ng ating wika. Ang totoo ay humihigit sa konsepto. Ito ay isang tunay at konkretong pagdanas
at paggising sa totoo. Ang mga salin ni Tomas Rosario ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na habiin ang ating sarili sa mga teksto. Okay, ayon kay Dr. Calano, ang pagsasalin ay isang uri ng pagkamatay sa sarili upang maging tapat sa salin. Na ang mismong salin ay orihinal na rin, kaya ang mga salin ni Tomas Rosario ay orihinal na rin. Kaya, isa si Tomas Rosario sa mga haligi ng filosofiya. The second speaker in the third panel, Dr. Estrebel, talked about the legacy of Ramon Reyes in his doxographical notes on history. So this note includes the human person as a crosspoint. Thus, he mentioned each human person is both destiny and task in the physical, interpersonal, social, historical, and existential sense. Another note is on phenomenology. For Reyes, philosophy must be grounded on life experiences. The last note is on Reyes' thoughts on ethics, stating that there is unity between ethics and aesthetics. The last speaker in our third panel, Dr. Altes Albela, shared about Abulad's thoughts on Filipino philosophy. Some points to highlight are the following. According to Abulad, ang filosofiya ang nagiging tagataguyod sa buhay ng mga tao, maging ang buhay na ito ay pansarili, panlipunan, o pangkalahatan. Ang Pilipino ay isang taong walang kasaysayan. Thus, Abulad emphasized the need for Filipinos to find themselves. On question of Filipino philosophy, Abulad's position remains consistent. He said, to be sure, there is and has always been a Filipino philosophy. But the demand is written philosophy and therefore leaves us with a challenge for contemporary Filipino philosophy that is to keep going. And that's for our third panel. For panel number 4, here are some highlights from Dr. De Hoya's discussion. So he started with the historical background and the struggles of Ricardo Pascual, especially in his fight for academic freedom. He was tagged as a communist and went through the CAFA cross examination. Dr. Pascual was one of the intellectual scholars who upheld academic freedom. And one of his influential intellectual figures is Rizal. Pascual therefore had many writings in relation to the life and works of Jose Rizal. Our second speaker, Dr. Mahagway, on the other hand, discussed on the philosophy of education of Emerita S. Quito. He asked the question, may filosofiya ng edukasyon ba sa Pilipinas? The speaker highlighted on some points in the philosophy of education by Emerita S. Quito, which are the following. Ang edukasyon natin ay may pagkukulang sa pagpapahalaga. Ito ay dapat nating balikan. Ang pagpapahalaga ay may dalawang bahagdan. Una ay ang pagpapahalaga mula sa kamalayan at ang pangalawa ay mataas na antas ng pagpapahalaga. Ang edukasyon ang tulong sa atin para magkaroon ng kritikal na pananaw. Lastly, according to Dr. Mahagway, he was able to emphasize Quito's pagpapahalaga sa kritikal na pananaw at wika. Now, finally, our last speaker, Dr. Abenes, discussed on Dr. Gripaldo and his works. He started with a discussion of the intellectual biography of the man, and here are some points to consider from his presentation. Gripaldo's intellectual heritage targets on ideology of nation building. However, there are hindrances to the development of this intellectual heritage. First is the misconceptions of philosophy from the cultural and academic point of view. Second is elitism, the idea of westernization and imperial Manila.
Number three, the lack of support for intellectual heritage research. Additionally, from the discussion of Dr. Abenes, according to Gripaldo, Filipino philosophy should be present and future oriented. The approach should be present, futuristic. Also, for Gripaldo, here are the different tasks of philosophers. We have someone who teaches philosophy, a scholar of philosophy, a historian of philosophy, and a genuine philosopher. A genuine philosopher is an innovative philosopher. Finally, Dr. Avenas emphasized on the legacy of Dr. Gripaldo, which is the institutionalization and internalization of philosophy. That's it for our not so short synthesis. Maraming salamat po sa lahat. Ayan. Now, for our closing remarks, let me call the executive governor of PNPRS and editor-in-chief of Philosophia Journal, Dr. Job Jim Aguas. Sir, welcome. Okay, maraming salamat, Globe, at maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagtatyaga na tapusin itong seminar na ito. Uh, this has been a very engaging, very enlightening, and very enriching presentations and discussions. And of course, first of all, we would like to thank our partner, the PNU Southern Luzon, sa kanilang suporta. And I would also like to thank our speakers, our presenters for today. Kita nyo naman talagang very animated, very engaging yung kanilang presentation. So maraming salamat kay Doc Darlene, kay Doc JJ, Doc Eman, Doc Fleur, Doc PJ, Doc Mark, Doc Precious, Doc Jarwin, and Doc Rod, mga kasama ko sa pag-present ng aming mga papel. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman. At maraming salamat din siyempre sa ating mga moderators at MC, si Alvin, Sir Alvin, Ma'am Globe, at saka si Doc Dexy kanina. Maraming salamat din. Puro ito pasasalamat kasi siyempre sabi nga is gratitude. Sa akin personally, gratitude ang talagang nasa puso ko ngayon dahil sa naging very successful na webinar na ito. No? Salamat din sa inyong mga participants sa inyong pakikibahagi sa ating konferensya, sa inyong mga comments at saka mga questions na lalong nagpalalim at naging mas mayabong yung ating pagpapalitan ng kuro-kuro at kaisipan dahil sa inyong mga tanong ay kampante ako doon sa kinabukasan ng ating pamimilosopiya sa Pilipinas. Siyempre, itong webinar na ito ay hindi magiging successful, magiging matagumpay kung wala doon sa napakagaling na pagdedirect ng ating direktor, si Ginoong Jeric Albela. So maraming salamat, Jeric. Natutuwa ako kasi nung pinag-uusapan natin to sa board kung paano, ito na yung nai-imagine ko kung paano mangyayari yung ating webinar. Hindi kagaya ng mga nakikita ko kako ng mga na ibang webinar na parang nag-uusap-usap lang sila. Ito para tayong para tayong nasa broadcast talaga. So maraming salamat sa inyong mga participants. Hindi ito ang huli ng webinar ng PNPRS. Mag-iisip pa kami kung paano natin mapapahusbong ang pamimilosopiya sa ating bansa. So ang PNPRS ay patuloy na magiging bahagi sa paghusbong ng filosofiya ng Pilipino. Mabanggit ko kung ano yung mga ginagawa namin sa PNPRS. Kanina may tanong kung money making ba ang PNPRS or ang ibang philosophical organization. Sabihin ko sa inyo, meron tayong nag-register na
ilan? 800 plus? 800 plus na nag-register. Kung ito ay magiging money making, kung naningil kami halimbawa ng tig 500 lang, mukhang malaking pera 'yon, no? Pero hindi hindi ito free webinar po ito, no? So, at syempre tama din naman yung comment ni Dr. Calano na kailangan talaga ng financial support sa ating mga philosophical organization. So kahit papaano, nag-i-encourage kami, nag-i-invite kami ng mga members na syempre kapag ka miyembro ka, merong karapatang membership fee syempre, no? So kung magiging member ka ng PAP, syempre manghihingi sila ng registration fee. Kapag ka naging miyembro ka naman ng PNPRS at anong pa man ng mga philosophical organizations dito sa Pilipinas, syempre hihingi 'yon ng membership fee, no? Kasi hindi naman sila mag-e-exist, hindi sila patuloy na magbibigay ng ganitong mga webinar kung wala naman silang financial support, no? Uh, Siguro sagutin ko lang uh, yung tanong, isang magandang tanong doon sa sinusundan ko yung sa YouTube, yung tanong tungkol sa ano ba ang magiging future ng Filipino philosophy? Ang maikling sagot ko doon sa comment section sa YouTube sa ating private room ay ang kinabukasan ng filosofiyang Pilipino o pamimilosofiya ng ah, sa Pilipino ay una, inumpasahan nitong ating mga forerunners. Itong mga tao na binibigyan natin ng parangal sa webinar na ito. At hindi lang naman sila ang mga naging forerunners. Marami pa. Binigyan lang natin ng tribute itong mga nauna na sa atin. Yun nga, meron isang comment doon na sana wag na nating hintayin na mawala sila bago natin sila bigyan ng tribute. Pag-retire nila, kailangan merong tribute para sa kanila. At hayaan nyo, iniisip namin yan. At hindi lang namin iniisip, sama-sama tayong gagawin yan. Na bigyan ng parangal ang ating mga profesor na patuloy na nag-aambag sa pag-usbong ng filosofiya sa Pilipinas. So gagawin po natin 'yan, no? At sila ang naghawi, no? Sila yung nag-provide ng clearing, kaya sila yung gumawa ng groundwork. Pero hindi natatapos doon. Hindi natatapos doon ang filosofiya o ang filosofiya sa Pilipinas. Pagpapatuloy natin ito. So, kung doon sa tanong, ano nga ba ang kinabukasan ng filosofiya Pilipino? Kinabukasan nito ay tayo. At nakikita ko na maganda ang kinabukasan dahil doon sa ating pagpapalitan ng mga kuro-kuro ng ating mga kaisipan, nakikita ko yung malalim, malaya, at may paggalang na palitan ng kuro-kuro at ng mga kaisipan. Kasi makikita nyo doon sa presentation at kahit sa mga discuss sa ating talakayan na hindi tayo pare-pareho ng iniisip at sinasabi. Magkakaiba. Magkakaiba ang ating opinion. Magkakaiba ang ating opinion tungkol sa ano ba yung meron ba ang filosofiya Pilipino? Magkakaiba. Pero makikita nyo naman na ang ating palitan ng pananaw dito ay hindi lang malalim, hindi lang mayaman, kundi magalang. Nire-respeto natin yung opinion ng bawat isa. At sa ganyang paraan ay maganda ang kinabukasan ng filosofiyang Pilipino. Sana ipagpatuloy natin ito, pero yun nga, huwag tayong makontento sa ganitong klase na nagsiseminar lang tayo. Ilagay natin sa kasulatan. Sulat natin yung ating mga nasa isip. Para yung ating sinasabi ngayon ay mababasa ng mga darating pang henerasyon. So, kailangan nating mag-research, kailangan nating mag-publish. At dito ay pwede nyong gamitin o pwede kayong mag-submit ng inyong mga sinulat, ng inyong mga artikulo sa Philosophia, International Journal of Philosophy. Pero syempre po, kapag nagbigay kayo, nag-submit kayo ng mga papel sa Philosophia, yun po ay dadaan sa isang masusi at striktong evaluation. Kasi po, syempre, babasahin po yan ng ibang mga tao. International po yung ating journal.
So medyo mataas ang level ng standard pagdating na doon sa publications sa ganun. So pero wag kayong panghinaan ng loob kasi lahat naman diyan dumadaan. Yung mga magagaling na mga manunulat, yung mga nakapag-publish sa mga tanyag na mga journal ay dumaan sa ganung proseso. Pero sabi nga nila ay ang ginto ay natetest sa pamamagitan ng apoy. So kung yung inyong papel ay talagang tunay na ginto, lalabas ang kinang nun at mapapublish nun sa isang journal na kagaya ng filosofiya. So, maraming salamat sa inyong pagtsatsaga at bisitahin niyo po ang aming website. Actually sa Facebook meron tayong social media presence. So bisitahin niyo yung uh, Facebook page, yung Facebook group ng filosofiya o ng PNPRS. Medyo mapili lang po kami sa pag-approve ng members. Pero kung kayo ay kasali rito sa webinar na ito, napatunayan na talagang interesante kayo sa filosofiya. Kasi maraming sumasali sa mga ganitong FB pages na sumasali lang para makasama sila. No? Yung iba parang nagbibuild lang ng social network. Ako po mismo ang nag-i-screen. Tinitingnan ko po kung sino yung gustong sumali kasi ayaw naman natin na ang ating grupo, ang philosophy, ang PNPRS ay parang kahit sino na lang pwede, no? So kailangan din natin i-maintain yung certain level of standard no ng ating website. At of course, merong website ang filosofiya, no, yung journal mismo. So bisitahin niyo na lang po 'yan para makita niyo kung ano yung mga na-publish doon ng mga articles, no? So sa filosofiya po, mini-maintain natin na laging merong combination ng local authors at saka international authors. Kasi we have to also maintain yung international standing ng ating journal. So, sa muli po, marami pong salamat at magkita-kita po tayo sa susunod na webinars na gagawin ng PNPRS. God bless po and stay safe. Yan, maraming salamat po, Sir Job. Again, in behalf of the organizers, PNU and PNPRS, I would like to thank everyone who responded to our call and joined our conference today. Mabuhay po tayong lahat.